Hi guys! Welcome to my YouTube channel, IC Vlog. So before ako guys magpunta sa aking appointment ngayong June 30, ay papakita ko sa inyo guys ang aking mga requirements sa pagkuha ko ng passport. Itong passport na kukunin ko ay renewal. So guys, papakita ko muna sa inyo ang aking mga papers na dadalhin doon para magkaroon kayo ng idea para doon sa tinatawag na renewal change status. So ito guys yung mga requirements. So, ito na guys yung mga requirements. Unang-una, kapag renewal ka, kailangan dala mo ito guys na dati mo na passport. So, renewal o passport, kailangan dalhin mo to dahil bubutasan to guys doon sa DFA. Old passport. Tapos guys, dadalhin mo yung appointment to. Yung appointment ko sa June 30. So, bali 4 pages guys. Ito yung ini-email sa inyo ng DFA pag gumagawa kayo ng appointment. 4 na pages to guys. Ito yung ipapaprint niyo. So 1, 2, 3, 4. So yan. Mahalaga ito. Dadalhin to. So pinaprint ko na siya bago dumating ang June 30. Then, ipa-xerox guys ang old passport. Ipa-xerox. Pina-xerox ko na. Then, dahil magpapa-change status ako, yan, pina-xerox ko na rin guys ang aking PSA na marriage certificate. At ito na guys yung aking postal ID na kinuha. Nakuha ko na siya. So, pina-xerox ko na rin. So, kung ano yung nilagay mo sa change status na apelyido, dapat yun din guys yung nakalagay dito sa yung ID. Kasi i-compare nila lahat yan. Pati sa ginawa mo guys na appointment. So yun guys ang mga requirements. Nandito rin guys yung aking PSA birth certificate. Pero doon sa tinignan ko sa YouTube, hindi na kailangan ng PSA birth certificate. Ito lang guys yung kailangan. So, yun lang guys yung para sa renewal of passport. At ito yung mga requirements. So, maraming salamat sa inyo pong panonood. God bless and goodbye.